am not, di po ako mangangaral sa umagang ito. At ibigay po natin ang pagkakataon sa isang lingkod ng ating Panginoon kay Minister Rasil Bailon as he delivered the words of the Lord. Sabihin po natin, God bless Minister Rasil Bailon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. According to the Guinness Book of World Record, ang most purchased book of all times, guess what? The Bible. Ang Biblia po pala, ang pinakamaraming nabenta o nabili sa buong history ng sangkatauhan, mga kapatid. Now, may I see, sino po ang may Bible ngayon? Can you please raise your Bibles? Sige po. Sige lang, no offense, ma'am. Wala pong ibig sabihin nito. Sige. Just let me see your Bibles. Can you please raise your Bibles with you? Okay. Sige, yan. So, nasa baba. Sino bumabasa yung ipis? So, yung wala pong Bible, mga kapatid, I urge you to buy one. Okay po ba, mga kapatid? Maging agreement natin yan mula ngayon, mga kapatid. Starting this, sige, baba nyo na po. Starting today, mga kapatid, and the days forward, lahat po tayo magkakaroon po ng Bible. Baba po yung Bible, mga kapatid. Taas po ang mga cellphone. Taas ang kamay na lang ng dalang cellphone ngayon. Taas ang kamay ng dalang cellphone. Taas po ang kamay. Taas ang kamay. Majority of you, dala niyo ang cellphone ninyo. What's wrong? Bakit iba walang Bible, mga kapatid? No? Amen. So wala naman po kung ibig sabihin dun, mga kapatid, but just to remind each one of us, mga kapatid, amen, hallelujah, na ang salita po ng Diyos ay dapat nating tangan-tangan. Unless you have already memorized the Bible and you have read the Bible from Genesis to Revelation, Revelation to Genesis, mga kapatid. Praise the Lord. Sorry, hindi ko yan, mga kapatid. Sorry po. Okay. Sir, thank you for the privilege. I always take this as a privilege because you never know na tomorrow, what will come tomorrow. No? So kung ano po yung natang sa ating gawain ng Panginoon, let's do it. Let's give it our best shot, mga kapatid. Praise the Lord. If you are assigned to be the song leader, be the best song leader. You'll never know. Baka yun ang huling pag-song lead mo, mga kapatid, no? If you're assigned to play the instrument here, be the best music instrument player. You will never know. That might be your last. And everything that we do here is a mere privilege, mga kapatid. Ito ay pribilehiyo lamang. Hindi po ito karapatan na dapat kong ilaban. Na, Pastor, dapat ako nag-preach dyan kasi licensed minister ako. Pastor, ako dapat ang nagbabakap dyan kasi ako ang pinakamagaling dito. No, sir, no, ma'am. All of what we're doing here are mere privilege, mga kapatid. Okay? Without any further delay, mga kapatid, shall we raise our hands and let us pray. Oh, hallelujah! Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mayamang presensya. Kanina pa lamang, Ama, ay naramdaman namin ang iyong presensya. Salamat. We are thankful, Jesus. We know, God, Lord, that we are not worthy. We are not worthy, Lord God. We know that. Subalit, Lord, we are here because you are worthy. We raise our hands because you are worthy. We dress up like this, Lord, because you are worthy. We give our offerings, we give our tithes, Lord, because you are worthy. None of us here is worthy, Panginoon. Ikaw lamang po ang dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Panginoon, tingnan mo po kami ulit na may pabor sa umagang ito. Huwag mo pong tingnan ang ayong mga pagkukulang, O Diyos, sa umagang ito. Bagkus, Ama, nais ka namin abutin sa umagang ito. Nais ka namin makausap sa umagang ito. Muli, Panginoon, kausapin mo kami, Panginoon. Nauuhaw kami sa iyong presensya. Hindi namin alam, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa, subalit ang alam namin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, kakatagpuin mo kami, Panginoon, sa dakong ito.
Lord God, basagin mo ang puso namin, Panginoon. Alisin mo ang kayabangan ng bawat isa, Panginoon. At muli mong ipaalala sa bawat isa sa amin na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong banal at dakilang pangalang Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Anyway, since we have it on our screen, I would like to invite your attention sa Matthew chapter 26 at ito po ay ibibigay ko sa inyo sa NIV version. Ang sabi po dyan, while they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Verse 27. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." Ito po yung eksena, mga kapatid, na yung Last Supper na tinatawag. Kita niyo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, "Drink from it, all of you." Kahit the Lord is very much aware that Judas was one of those seated on the table, and the Lord is very much aware na Judas will betray Jesus Christ. Pansinin niyo po, mga kapatid, inanyayahan po ng Panginoon lahat. Sa umagang ito, mga kapatid, anuman po ang iyong nagawang pagkakamali sa harap ng Diyos, inaanyayahan po tayong lahat. You see, we have the law. I feel the presence of the Lord. We have the King of Kings and the Lord of Lords inviting each one of us. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, inaanyayahan tayong lahat. No matter what you have done for the Lord, be it for and against God, Jesus is inviting every one of us today. Drink from it, all of you, all of us, mga kapatid. Hallelujah. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Talon tayo sa Psalms 23 verse 5, ang sabi po, "You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflows." Ang Diyos, mga kapatid, ay naghanda po ng isang dulang o lamesa para sa iyo at sa akin. Kahit hindi man po maganda ang iyong pinagdaraanan, hindi man po maayos ang iyong dinaranas sa mga oras na ito, sa gitna po ng negatibong sirkumstansya, He has prepared a table for you. Amen. And today, the Lord will likewise anoint our head with oil. Amen. Amen. Luke chapter 14 verse 17. Come, for everything is ready now. Come! Come! Ang lahat ay naihanda ko na para sa iyo, Brother Jeff. Hallelujah, Brother Glenn. Come! Ang lahat ay inihanda ko para sa iyo. Along with those verses, mga kapatid, pahintulutan niyo po akong dalhin kayo sa mensahe ng Diyos na nagsasabing, come to the table. Kamayan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, let's listen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon as you take your seat, mga kapatid. Hallelujah. Come to the table. Amen. Napakaganda, mga kapatid, kapag tayo po ay naanyayahan sa isang handaan, pakiramdam natin, mga kapatid, tayo po ay espesyal, mga kapatid. Hindi po ba? Yes. At kung may pagtitipon po ang mga kapitbahay at ikaw ay naanyayahan sa isang handaan, ikaw po, feeling mo ay special ka, mga kapatid. Hindi po ba? Amen. Kung may mga family reunion naman, of course, pag family reunion po ay may kainan,
at hindi ka naimbita, ano ang mararamdaman mo? Of course, definitely masakit, malungkot. Bakit hindi ka kumbitado sa family reunion ng mga makapinlak, Michael? Diba? Ang sakit sa pakiramdam. Lahat nandun sila, nalaman mo na lang, nag-reunion pala ang makapinlak. Nalaman mo na lang sa Facebook. Diba? Hindi ka kasama. But today, mga batid, the Lord is inviting us to come into His table, mga batid. Palagpahan natin ang Panginoon, mga batid. Hallelujah! Praise God! My wife and I, kami po ay kasal po for 18 years now. Hindi ko alam kung nagsisisi siya for 18 years. But it's no return, no exchange. Tapos na po ang period ng pagpapalit ng merchandise. Sabi ng batas, 7 days lang po from the date of purchase. Di ba? But it's 18 years already, mga kapatid. And you know, mga kapatid, nung kami po kinasal ni Sister Jolinda, ang una po namin binili, mga kapatid, ay lamesa. Hapagkainan. Yan. Praise God. Our dinner table has been a place of connection, brokenness, and blessing. Amen. Ang una po namin binili ay lamesa. Wala pa kaming sofa. Actually, i-correct ko lang pala ng konti. Kasi po, bago po kami ikasal si Sir Jolinda, may nakuha na po kaming apartment, mga kapatid. Kumbaga, inihanda na po namin. Para after po ng kasal, after ng ceremony, dediretso na po kami doon sa aming love nest. Diba? We call it love nest. Medyo masagwa kasi pakinggan sa Tagalog, ang tawag sa love nest ay pulot gata. Praise God, no? Medyo malikot ang imagination, parang pulot gata, no? So the first thing after na nakuha namin apartment, ang una pala namin binili ay kurtina. Para maharangan po yung bintana. Para hindi po makita ng kapitbahay na wala pa kaming gamit sa loob. See? Bumili kami ng table, mga kapatid, dining table. At sa lamesa pong yan, mga kapatid, sabi dyan, our table has been a place of connection, brokenness, and blessing. Pag sinabing connection, mga kapatid, sis, wala pa po kaming mga sofa. Pag may bumibisita sa aming mga kapatid, saan namin dinadala? Doon po sa lamesa. So, having said that, na-establish po yung connection. Pag si Pastor Joshua po ay dumadalaw sa amin maaga paminsan, tumatakas kay Mama San, hindi nagpapaalam, pupunta yan sa bahay namin, may dala po siyang pandesal. Nakakatok yan, Brad. Magkape tayo. Doon po sa lamesa, mga kapatid. May mga kapatid ang pupunta doon, mga kapatid, hihingi po ng advice. Legally man yan, a spiritual advice, they come to us, and our table has become witness to that, mga kapatid. Hallelujah. Noong ang tatay ni Jolinda ay nasa active service, kapag nagpapagawa po sa akin yan ng speech, napakakulit ng tatay nila. Wala naman siya dito, hindi naman. Wag lang magsumbong si Mami. Doon ko po siya ini-entertain sa lamesa na yun. No? Praise God. Hanggang sa mag-retire siya, yung retirement speech niya, ako rin po ang gumawa, mga kapatid. Doon ko rin po siya in-entertain sa lamesa na yan. Ang dami pong nangyari sa lamesa na yan, mga kapatid. Diyan din po kami. Dahil dalawang palapag po yung apartment, tabad po kami, Jolinda umakyat. Halos yung table na yan ay naku-convert namin as work table. So marami pong saksi. Saksi po yan sa mga brokenness. Saksi rin po yan sa mga blessing, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At alam niyo ba, mga kapatid, amen, kaninang umaga, sabi ko kay Jolinda, alam mo ba yung lamesa na bili natin 18 years ago, ay nandito pa sa bahay? Hindi na alam. Ha, talaga? Hindi mo alam yung nasa study room, yan yung lamesang binili natin 18 years ago. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen, amen, amen. We have preserved the table 18 years ago. Nandyan pa rin po sa amin, mga kapatid. Ngayon po, study table po siya, mga kapatid. Nagkaroon man ng mga pagbabago sa aming buhay, mga kapatid, but we have preserved the table. Amen. Para sa kalaman ng lahat, sharing tables is one of the most uniquely human things we do. Yung bang
Pag may bisita kayo mga kapatid, pag bumisita ka sa isang bahay, at ikaw ay pinaupo pa lamang sa sofa, medyo hindi ka pa welcome. Pero pag ikaw po ay niyaya ng kumain sa kanilang hapagkainan, asahan mo, welcome ka na po. Do you agree? Of course, pag ikaw ay pinaupo na sa table at ikaw po ay kumain na kasama ng mga tao sa bahay, you are already welcome. And that is the most human thing to do, mga kapatid. Ganon din po sa evangelism. Sa mga nagba-Bible study dito, mga kapatid, pag pinasimulan na po kayong pameriendahin, mga kapatid, na inyong bina-Bible studyhan, pastor, ibig sabihin, welcome ka na. Now, hindi porke, brother Rashid, hindi naman kami pinakain sa table doon na sa sofa. That sofa will automatically transform into a table. Ibig sabihin, welcome po kayo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Now, take note, mga kapatid, we don't eat only for sustenance. Hindi po tayo kumakain lamang para po tayo masustain ang ating katawan. We don't use the table para po sa pagkain lang. We do use the table for connection, for blessing, mga kapatid, at sa mga bagay na magpapatibay sa iyo at sa akin. Are you ready for this, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang lamesa po, mga kapatid, o table na ating pag-uusapan ay meron pong impact sa ating buhay. Number one, bibilisan ko lang po para po kaya huwag ka matulog, mabilis lang ito, mga kapatid. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang matulog, please. Mabilis lang daw. Ayan. Alam niyo, mga kapatid, sa training center, alam yan ni Brother Diwas, no? Sa training center, mga kapatid, kailangan yung katabi mo, babantayan mo. Pag natutulog yan, you have to do something para hindi siya antukin. Tama ba, sir? Kasi mamalasin ang buong klase. Pag nakita ng professor may inaantok, lahat kayo magsasuffer, mga kapatid. Ano kaya kung ganun dito? Ano? Pag may makita isang pag ganun-ganun, diba, magsuffer lahat. No? Hindi naman tayo ganun makita. Ang table, mga kapatid, let me tell you this one. The table is a place of connection. Akala nyo, kahit anong table yan, mga kapatid, ang hapag o ang lamesa ay lugar kung saan ang lahat po ay nagko-connect, mga kapatid. Amen. Kaya po magandang bagay, kasi nakakalungkot sa panahon natin ngayon, may mga pamilya na po na hindi na sabay-sabay kumakain, kahit na andyan lahat ng masla sa bahay. Hindi gaya ng panahon na, I'm 25 years old, mga kapatid. 25 years ago, no? Pero, nung panahon, mga kapatid, pag sinabi ng nanay, kakain na, lahat lalabas talaga kakain. Sabay-sabay kakain. Pero ngayon hindi. Kumain kayo kung gusto nyo. Sabihin ng nanay, luto na yung ulam, kumain kayo kung gusto nyo kumain. But let me tell you this, the table is a place of connection. Yes. Kaya minsan hindi na alam ng magulang ang ugali ng anak dahil hindi na sila nakapag-usap. See? Yung table po ang anak, kamusta ang pag-aaral mo? Anak, kamusta ka na? Eto ma, break lang namin ng girlfriend ko. See? Ngayon hindi na kasi, mga kapatid, nalulus na yung connect, mga kapatid. Bakit? Hindi na po sabay-sabay kumakain. Kaya nga po ang gobyerno, sa mga taga-gobyerno nito, di ba may tatawag ito yung hapagkainang Pinoy? Kung maalala nyo yan, no? Abi, di ba? Pinapauwi tayo ng maaga pag nakaschedule yan. Lahat ng empleyado ng gobyerno, Sir Glenn, do you agree? Yes, sabi ng mga empleyado ng gobyerno, gumagano. Pag dineclare po yung hapagkainang Pinoy, lahat po ng empleyado ng gobyerno maaga pinapauwi. Ang dahilan po ay ano? Para po makapag-spend ng dinner together. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. The table as a place of connection. Diba? Alam niyo, mga kapatid, para sabay-sabay kayong kakain, para lahat sabay-sabay kayo, kahit andyan yung mga anak niyo, ayaw lumabas, patayin niyo ang internet! Anak, kakain na! Huwag kang malabas! Kakain na! Patayin mo ang internet! Ma, walang internet! O tara, kain na tayo. See? Di ba? Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. The table as a place of connection, mga kapatid. Tingnan nyo. When Jesus Himself wanted to explain to His disciples what His forthcoming death was all about, He did not give them a theory.
He gave them a meal. Nung i-announce po ni Jesus ang kanyang nalalapit na kamatayan, hindi po siya nagbigay ng kung ano-ano. Ang ginawa niya, nanlibre siya sa box. Punta lahat ng mga disipulo. He gave them a meal instead of giving them the theory about His forthcoming death. Kita niyo yung wisdom, mga kapatid. Totoo yan. Pagkain ang pinag-uusapan, mga kapatid, walang aayaw dyan. Tama ba, Sheena? Pagkain. Di ba? Tingnan niyo ito, mga kapatid. Anong nakikita niyo, mga kapatid? Basic tao. Sa Japan yan. Doon po sa amin yan, mga kapatid. Kita niyo ang tao, busy, mga kapatid. At sa sobrang kabisihan, mga kapatid, yung mga basic things of life ay nai-ignore, nadi-disregard. And that is, one of them is the relationship, mga kapatid. See? Minsan, si tatay aalis, gabi pa, madilim pa, uuwi, madilim na. Hindi na nakita yung anak, mga kapatid. Bisa hindi na nagkikita-kita sa laki ng bahay, mga kapatid. Hindi na nagkikita-kita yung mag-asawa, yung mag-anak, hindi na po. But sa panahon po ng kabisihan ng technology, mga kapatid, may gustong ipaalala po sa atin ng Panginoon, and that is what we call the discipline of table fellowship. The discipline of table fellowship. Na hindi dapat natin kaligtaan, mga kapatid, na kahit sa bahay, magtipon-tipon tayong mag-anak, sabay-sabay kayong kakain, at least once a week. Mahirap pa yun? Parang mahirap yata, walang sumasagot. Pero nung panahon namin, mga kapatid, pinapalo kami. Pag sinabi nanay, huwag niyong hintayin talagang magbilang ako ng 3. Matatamaan kayo sa akin. 1, wala pa. 2 ay andun ako, nakaupo na po, kakain na po tayo, nay. So the Lord wants us to instill the discipline of table fellowship, mga kapatid. Muscle memory natin at table fellowship. Praise God. Tingnan nyo to. While they were eating, ang kagandahan is ganito. Jesus took bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Bakit po ginather ni Jesus yung mga disciples, yung 12? Para umain sila, gusto po ni Jesus ng fellowship. Gusto niya na maabot yung mga tao niya, mga kapatid. Amen. Kahit saan naman po, mga kapatid, di ba? Pag may kainan, maraming i-invite, mga kapatid. Maraming dumarating, mga kapatid. Amen. Sa mga anak, tumingin kayo sa akin. Mga anak kayo. Anak ng Pasig kayo. Sa mga anak, nagluto na nga si nanay eh. Kakain ka na lang. Pahirapan pag tawagin ka. Sabi na ng nanay ko, lalamon ka na lang eh. Pahirapan mo ba ako? Pag tumawag ng nanay, kain na. Ganun po si Jesus. Nung inipon niya po lahat, ano ang sabi ng Panginoon? Take and eat. This is my body. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Gusto ko kayong makausap. Gusto ko kayong makita. Okay pa ba? Kumpleto ba ang daliri mo? Sinangla mo na ba yung kidney mo? Diba? Kasi minsan sa mga anak natin, aminin natin mga magulang, hindi na natin alam kung ano nangyayari sa ating anak. And today, with this communion, mga batid, we will come sa table ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Number 2, ibisa ko lang. The table as a place of blessing. Ang mesa po ay isang lugar ng pagpapala. Amen? Amen. Ang lamesa po ay lugar ng pagpapala, mga kapatid. This table is a place of blessing. And I encourage you today, mga kapatid, all of us will partake of this. You will not refuse. Walang tatanggi. At least ayaw mo talaga. This table is a place of blessing, mga kapatid. Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. We need to recover the importance of gathering with people around our tables for the purpose of enjoying a meal as both a gift
and a means of grace. Kung ano man po ang nasa hapagkainan, mga kapatid, yan po ay hindi lang mapagkain, yan din po ay regalo at biyaya ng Panginoon, mga kapatid. The purpose of enjoying a meal is both a gift and means of grace, mga kapatid. Amen. Next po, I'll do fast. Number 2, the table as a place of brokenness. Listen to this, mga kapatid. One of the meal scenes in all Scripture occurs on the banks of the Sea of Galilee after the resurrection of Jesus. Sa table pala, mga kapatid, amen, isa rin pong lugar ito ng pagkabasag. It's also a term for what? Reconciliation, mga kapatid. I'll share a story, very quick story, mga kapatid. Sa John chapter 21 ang sabi diyan, sabi po ni Peter, I'm going out to fish. Simon Peter told them, and they so said, we'll go with you. Sabi ni Simon sa mga tropa niya, mangingisda ako. Sabi ng kasama niya, sasama kami sa iyo. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Alam natin ang kwento. Wala silang nahuli ng gabing yun, mga kapatid. Considering ng mga Batikan na sila mangingisda, mga kapatid, but they caught nothing, mga kapatid. Amen. Early in the morning, the following day, mga kapatid, Jesus stood on the shore. But the disciples did not realize that it was Jesus. Si Jesus tumayo sa pangpang. Pero hindi po na-realize ng mga disciples na si Jesus yun because Jesus, sa kanyang pagkaalam, patay na. You get the story, mga kapatid? No? They did not realize that it was Jesus. Kaya sumigaw si Jesus. He called out to them, friends, have you any fish? Ang sagot, no. They answered. Si Jesus, sumigaw sa kanila, may nahuli na ba kayo? Ang sagot po ng mga disciples, wala pa. Negative, bro. Alaws. Matubal. Diba? Matubal, diba? Alaws huli, diba? Sabi ni Jesus, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. Itapon ninyo yung inyong net sa kanang bahagi ng barko at makakahuli kayo. Which they did. When they did, they were unable to hold net in because of the large number of fish. Tinapon lang yung net sa kanang bahagi. Hiraptas lang iakyat yung net dahil sa dami ng nahuli nilang isda, mga kapatid. Amen. Number 7. Verse 7. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, sabi ng mga disciple kay Peter, si Jesus yun. It is the Lord. So nung nalaman po ni Peter, sabi niya, as soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped up his outer garment, nagbihis po siya kasi wala siya panahon sa taas that time, for he had taken it off, and jumped into the water. Yan. Kita niya yan? Si Peter tumalon sa tubig. Let me ask you, bakit kaya nung nalaman ni Peter na si Jesus yun, na-confirm, siya ang tumalon bigla para pumunta kay Jesus? Bakit kaya? Kasi mga kapatid, sariwa pa sa isip niya na pinagkanulo na si Jesus 3 times. Ang kagandahan po kay Peter, alam niya nagkamali siya kay Jesus, pinuntahan niya mo si Jesus mismo. Alam niya na traso ko kay Jesus, pupunta ako, tatalon ako sa dagat, lalamuyin ko at lalapitan ko si Jesus. Nawa mga kapatid, kung ikaw sa sitwasyon ngayon, you feel na ikaw ay na-offend mo si Jesus, wala kang dapat gawin ngayon kundi lumapit sa Panginoon. Lapit sa Panginoon! Hindi tayo pwede magpalaki, mga kapatid. Lapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Yung ginawa po ni Peter, tumalon po talaga siya sa dagat. At linangoy niya, pinuntahan niya si Jesus, mga kapatid. Ito kagandahan po ni Peter. May kababahang loob. Let me ask you this today. Sa palagay mo ba na-offend mo ang Panginoon? Sa palagay mo may mga bagay na nagawa kang hindi ayon sa Panginoon? Lapit tayo sa Panginoon, mamaya. Ang Diyos po ay hindi po nagre-record ng ating mga mali. Hindi po siya nagtatanim ng galit sa atin, mga kapatid. Ang kailangan lamang natin ay lumapit sa Diyos with conscious effort, mga kapatid. Intentional effort, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. So he jumped
ang sabi kasi ni Jesus sa kanila, come, have breakfast. Kita nyo, si Jesus nag-offer na naman ng pagkain. Bagamat nasa pampang si Jesus, walang table, yung kinaroroonan ni Jesus has automatically converted into a table, mga kapatid, wherein He invited Peter and his group, come and have breakfast. Hindi ba ang ganda, mga kapatid? Ano? Nung tumalon po si Peter sa dagat, sa barko, nung sabi ni Jesus, come and have breakfast, to Peter, that is a confirmation na pinatawad na siya ng Panginoon. Na tinanggap na ulit siya ng Panginoon. Di ba ayon sa kwento, 3 beses niyang pinagkanulo si Jesus. So pag sabi ni Jesus, come, tamaan ka sa akin. Ano ko sinabi si Jesus? Subukan mo pumunta dito, Peter. Hindi mo pa nakakalimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi po ganun si Jesus. Jesus offered one of the best offers. Yes. Come. Yes. Let's have breakfast. Amen. Oh, I feel the presence of God. Come. Jesus said, come. May i-offer si Jesus mamaya. Come. Let's have communion with them. Communion, nasa sarili na ito. From the word commune. To communicate. Makipag-usap. Hindi lang ito yung kakain ka. Tapos na communion. Hindi. Pag nag-partake tayo nito, we are communicating with God. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. See! Tingnan niyo yung picture. Si Peter talagang lumapit na kay siguro nagpapaliwanag siya. Boss, pasensya ka na last time. I'm kinda nervous. Sumablay ako. Diba? Kinabahan lang ako, kaya pinagtuwa kita. Pero, taps mo ako, boss. Bata mo ako, Jesus. Napapaliwanag sa kay Jesus. Pero walang gano'n na sinabi. Kung talaga wala kang kwenta, tinulungan kita, hayop ka. Walang gano'n si Jesus eh. Walang gano'n si Jesus. Hindi siya marunong manumbat, mga kapatid. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang dakilang Diyos, mga kapatid. Na hindi mo tumitingin sa ating nakakamali, mga kapatid. Na hindi mo nagtatanim ng galit sa iyo at sa akin. All you have to do is to come to Jesus with intention. Conscious effort, mga kapatid. Amen. Oh God, matapos natin ito. Ibalik tanaw lang natin. Nung panahon po na tinatwa ni Pedro ang Panginoon, mga kapatid, at malamig ng mga panahon na yun, mga kapatid. Malamig ng panahon na yan. Si Pedro po ay nagpapainit dun kasama ng ibang tao. At habang po siya nakaupo doon, may nagsabi sa kanya, Boss, parang kilala kita. Hindi ba tropa mo si Jesus? Anong sabi ni Peter? Denso, kilala yun, uy! So I would like to communicate to the younger generation. Gagamitin ko yung mga salita nyo para makarinig kayo. Hindi ibig sabihin na binababoy natin sa salita, but I want the Word of God become in a simplest form na makarating sa iyo. So sabi ni Jesus, sabi ng tao kay Peter, di ba ikaw yun? Uy, pre, hindi ako yun, pre. Mapapukha ko lang yun. Ikaw talaga yun. Pre, Pex fan, hindi nga ako yun. Hindi nga ako ngani, di ba? Nagpapainit! Doon sa may charcoal, mga patid, amen. Tingnan nyo. Hallelujah. Nung lumapit po si Peter kay Jesus, the charcoal of fire of John 18:18 was the place of Peter's denial. Yung charcoal of fire was the place of Peter's denial. Dininay niya po si Jesus. That of a burning charcoal. But the charcoal of fire in John 21 is the place of Peter's restoration. Nung lumapit po si Peter kay Jesus, habang nag-iihaw po ng tamban si Jesus para sa breakfast nila, mga batid, the same charcoal of fire na nangyari din po, pero iba po. Yung charcoal of fire noong ginawa po ni Peter was a burning charcoal of denial, mga batid. But this time, nung lumapit po si Peter kay Jesus, that is Peter's restoration.
So gusto kong sabihin sa lahat mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Kahit gaano kalalim nagawa natin sa Panginoon, kahit gaano kasakit ang nagawa natin sa Panginoon, lapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa... Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Tingnan niyo mga kapatid, the same charcoal of fire. Yung charcoal of fire sa kabila, that was a charcoal of fire of denial. But the other charcoal of fire is a charcoal of fire of Peter's restoration. Kung lalapit pala tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa hapag ng biyaya ng Diyos, tayo po ay i-restore ng Panginoon. Panunong balikin ng Diyos, mga kapatid, ang ating relasyon sa Kanya, mga kapatid. Amen, amen, amen. The simple invitation of Jesus to His friends is, come and have breakfast. Peter was restored. Ang problema sa ating sa mga Kristiyano, nagmamatigas tayo sa Panginoon. Andiyan na lahat. The fact na paggising mo sa umaga, buhay ka pa. Amen. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. The fact, mga kapatid, may nabanggang sasakyan sa tabi mo na dapat ikaw pala sana yun, mga kapatid. Mahal ka ng Diyos. Yung kapitbahay nyo, mga kapatid, na nasunugan, mga kapatid, na spare yung bahay nyo, still is a blessing from the Lord, mga kapatid. So Peter was restored. The table is the place where broken sinners find connection and belonging. Pag na-service tayo, mga kapatid, pag Sunday, itong buong lugar na ito ay isang malaking hapag ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kailangan mong kumain sa hapag na in-offer ng Panginoon. Kailangan mong makiisa. Amen. Despite our best intention, we are all like Peter, stumbled after Jesus. Papipisa mo na ito. We desperately need people who will journey with us in our stumbling. Kung nangihina po tayo, mga kapatid, lapit tayo sa mga taong higit na magpapatibay ng ating pananampalataya. Look at me, look at me. Look at me. Young people. Kung nangihina ka, huwag ka lumapit sa barkada mo. Right. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung yan ba ay nagiging kalakasan mo. O hindi, na-impyerno kapag nakita yung mukha niya. Na-impyerno ba yung mukha niya? Pumili ka! We desperately need people who will journey with us in our stumbling. Sa panahon na ikaw nangihina, ang kailangan mo ay yung mga taong magpapalakas sa iyo, sa iyong pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Hindi mo kailangan ng barkada na mag-aatit sa'yo sa kalokohan, sa kasiraan, mga kapatid. You need someone who will journey with you in your stumbling, mga kapatid. That's right. I am blessed to have a wife Hallelujah. na in my journey, sometimes we stumble. Aminin natin yun. Bilang tao, may mga problema tayo, but it's a good thing that you have a partner na papaalalahanan ka. It's a good thing. Tingnan mo nga yung partner mo. Yan ba'y kalakasan mo? Talagang kahinaan mo? Ha? Michael, parang maiiling ka. Hindi nga. Kalakasan mo ba yung asawa mo? Yung sa mga tatay, kung kalakasan mo yung asawa mo, taas mo yung kamay mo. Parang iba na pilitan na sabi na asawa, magtaas ka! Thank you. Sa mga wife mo, kung kalakasan mo yung husband mo, taas mo yung kamay mo. Tingnan mo nga. Tingnan mo nga. Huwag mong takutin. Praise God. Amen. Oh, grabe, oh. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kalakasan mo dapat ang asawa mo. Ganun na ganun yung mata ni Tito. Hindi yung... Praise God. Amen. Next po. We need to recover table fellowship as a spiritual discipline in order to strengthen the bonds of spiritual friendship among believers who are walking together on the road of discipleship.
Ako mga kapatid nung college, every Friday, inuman yan. Kung kilala niyo yung staff ni Senator Lacson, pag nanonood kayo ng committee hearing, yung lalaki sa likod na nakasalamin na pangit, no? Barkada ko yun. Dikit kami talaga, walang singaw siya nung college kami. In fact, nung lumabas yung bar exam result niya, nagiinuman kami dalawa. Kasi sabi niya, pare, samahan mo ako kasi baka hindi ko kaya pag lumabas yung bar exam, pag bagsak ako, baka magpakamatay ako. Nasa Baklaran po kami, sa labas ng Baklaran Church, nagpipray habang lasing. At least, nagpipray. Diba? Nung lumabas yung result, mga kapatid, nagsisigaw sa sarap ng Baklaran. Sabi niya, PI, abogado! PI talaga, sabi niya. PI, abogado na ako! Tapos, nag-taxi kami. Uwi na kami natin sa bahay. Taga-Kabyas lang yun eh. Sabi niya sa kanya, "Atento kami. Hindi mo ako kilala." Sabi sa driver, "Attorney Salazar." Sabi hindi mo kita kilala. Ganon kami ka-close. Friday, inuman talaga yan. That's why we established a group, Friday Club International. Halos lahat ng barkada ko nasa gobyerno. Most of them nasa Senate, nasa House, sa ibang government offices, mga kapatid. Pero nakakilala ko sa Panginoon. Listen to me, young people. Kung sasabihin yung mahirap kumuwala sa barkada, kalokohan yan. Yes, that's right. I smoke, I drink, pupunta kami sa Baklaran, may lugar doon tawag doon Stealing Heaven, may light na nagpe-perform na babae hubot-hubad. Kalokohan kung sabihin yung hindi nyo kayang kumawala sa That's barkada. it. Hindi mo ba kayanin sa sarili mo? Kailangan mo ng banal na spirito ng Panginoon para ka makakalas sa barkada walang kwenta. Yung mga barkada walang kwenta na nagtuturo sa iyo maging impyerno ka sa magulang mo. Yung barkada na walang kwenta na nagtuturo maging bastos ka. Bastos ka sa magulang mo. Hindi mo ba kayanin yan kung walang banal na spirito ng Panginoon? Don't tell me, young people, na hindi kaya. Kaya ko. Nakareceive ako ng Holy Ghost, nag-reunion po kami ng barkada, umaten pa rin ako. Habang sila nagiinuman sa Jerry's Grill sa Malate, sumama ako sa kanila. Ang in-order ko po ay shake. Mango shake. Buko, lahat na ng shake. Pati mga body shake na natikman ko. Iniinsulto nila ako, mga patid. Pero malakas po ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon na nasa akin, that I was able to overcome those things, mga kapatid. So we need to recover table fellowship, mga kapatid. Kailangan natin spiritual bond na matibay. Number 3, the table as a place of giveness. As Christian, we are people who are blessed, broken, and given. Anong ibig sabihin po ng given? We are given to the world, meaning we are called to represent Him. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang i-represent siya sa paligid. Dapat alam sa paligid na ikaw ay Kristiyano. Alam sa workplace na ikaw ay Kristiyano. Because you are called, we are given to them. We are given to the world to represent Jesus Christ, mga kapatid. Para ipakilala sa Diyos, sa mundo, na merong Diyos na nagbabago ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Our dinner table have the potential to be most missional places in all our lives. Praise God. Bisa ko na lang, mapatid. Table fellowship is a spiritual discipline. Amen. Perhaps before we invite people to Jesus or invite them to church, we should invite them to dinner. Kaya tama po yung ginagawa ng evangelism natin, mga kapatid. Nagdadala tayo ng mga pagkain, mga tinapay sa ating outstation. Yung outstation na yan, as you deliver the food, the place is automatically converted into a table, mga kapatid. Kung saan pinapakain muna natin sila. Para unang maramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Na hindi naman natin sila kaano-ano, ba't natin sila binabalik-balikan? Pag-ibig ng Diyos, kapatid. Amen. This was one of the most distinctive aspect of Jesus' ministry. Pansinin ninyo, pinakain ng Panginoon ng ilan? 15,000 ba yun? Ilan? Ha? 3, 5? 5? 15? Ilan ba?
ministry ni Jesus, magpakain muna ng tao para lumapit ang tao, mga batid. Amen? Diyan ko naalala lagi si Pastor Joshua, kailangan may pain. Laging may pain. May pain, may bait para lalapit mga batid ang isda, mga batid. Amen? Padugo, the term padugo talaga, na-term sa isip natin yan, sir. Amen? Tinan nito. Kaya nga si Jesus na akusahan, mga batid, tinan nyo. The Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a man gluttonous. Napagkamalan pa si Jesus na glutton. Kasi sa ministry niya, panay pakain siya. Kung baka panay libre niya sa mga tao, Jollibee tayo. Sabi ni Peter, sir, saan tayo? KFC ba tayo? Jollibee. Jollibee naman tayo. Sabi ni Jesus, di ba? Amen. So, napagkamalan pa si Jesus ng glutton, pero part ng ministry ni Jesus ang magpakain muna. Amen. Recovering table fellowship as a spiritual discipline would mean reconnecting. Let's reconnect That's right. with this all-important aspect of Jesus' life and ministry and emulating Him by opening our tables to people who are far from God. May na-convert po dito dahil po sa kabutihan po ng mga nagbabibles natin. Tama po? Yung mga taga-NHA, yes, kumakaway si Sir, oh. Kumakaway si Kuya Joel. Oh, kumakaway siya. Na-convert si Kuya Joel dahil naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan ng mga kapatiran dito, mga kapatid. Minsan ang tao hindi mo-convert agad sa Bible eh. Amen. Yes. Kasi minsan mahirap pa unawain ang salita ng Diyos. Pero kung pakikitaan mo ng kabutihan, mga kapatid, lalapit sila sa Panginoon, mga kapatid. That is what we call the table fellowship. Table fellowship, mga kapatid. Amen. Lapit ako matapos, kapatid. Number 4, the coming feast. Amen. Hallelujah. When the Old Testament prophets wanted to speak of the day when God's reign would finally come in its fullness, they depicted a great feast. Meron pong malaking handaan na parating. Yun lagi sinasabi, mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Look at this. On this mountain, sabi ng Isaiah 5:25-6, on this mountain the Lord of hosts will make for all peoples a feast for rich food, a feast of well-aged wine, a rich food full of marrow, of aged wine well refined. In that day, when all that is wrong is made right, and all that is broken is made whole, there's going to be one extravagant meal. Pag tayo po, mga kapatid, ay makikita po sa karihan ng Diyos, mga kapatid, may isa pong mahabang dulang doon. And the food will be served extravagantly, mga kapatid. Amen. Tatapusin ko lang ito kasi mag-commune pa tayo. Tingnan nyo to. Gusto ko maintindihan ito. Jesus said unto them, verily, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Kung hindi ka magpapartake sa mga bagay na ito, mga kapatid, wala kang buhay sa iyong sarili, mga kapatid. Diba? Amen. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them, mga kapatid. So kung sino po magpapartake dito mamaya, the Lord will remain in us, mga kapatid. Now, take note, mga kapatid. Ito ang magtatapos. Sa lahat po ng inutos ng Panginoon sa Biblia, inutos po ang formula ng kaligtasan na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi niya po sinabi na, you baptize them in remembrance of me. Wala pong ganun. Tama? Ito lang po ang sinabi ng Panginoon na do this in remembrance of me. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi natin ginagawa para nagbabaptize tayo para alalahanin si Jesus, no. Yes. Ito lang po ang sinabi ng Panginoon na gawin natin bilang pag-alaala sa Kanya. Now, question. Hallelujah. Bakit may mga Kristiyano na to ha, nagsisimba kada linggo, baptized na in Jesus' name. Bakit pagdating pastor ng communion service, may mga kapatiran na hindi o ayaw mag-partake sa communion? What is the problem? Brother Rasim,
nagkasala po ako sa Panginoon. Okay, granted, nagkasala ka. Pero kaninang umaga may devotion, di ba? Anong gawa mo? Kasi late ka. Hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon. Sige, kanina di ba may worship tayo? Hindi ka rin nagpuri kasi taga-NBI ka tsaka taga-tanawan ka. Tanaw ka ng tanaw. Diba? Kung hindi ka nakaabot ng devotion, kung nag-worship ka kanina, I believe, sa bawat pagpalakpak mo at umuusap ka ng dasal sa Panginoon, napatawad ka ng Diyos. Now don't give me the reason why will you not partake of this body and blood of Christ? Ang sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. I am addressing this. Itong mga salitang ito. Sa mga mananampalatayang matagal na nagsisimba, subalit kapag ka may communion service, ayaw mag-partake. Perhaps that's pride. And I tell you, your pride will consume you. Your pride will destroy you. In the end, mga kapatid, Luke 17:14. Come, for everything is now ready. Palakpakan natin ang Panginoon. I will now turn over this pulpit to our pastor who will officially officiate the communion service. Sir. Shall we all stand, church?